Good morning, good day, church day, Lord day. I'm Brother Cesar Capistrano. Muli na naman po mag-share sa inyo ng Word of God. Ating pong topic sa araw na ito, papaano ka ba mapapahamak? Ano ito? Sa Biblia, ating pong aalamin yan. Meron po tayo isang talata sa araw na ito. Bago ko po basahin ang talata, tayo po'y manalangin muna. Diyos amang nasa langit, makapangyarihan sa lahat, sambahin ang ngalan mo. Diyos Ama, maraming salamat po sa gabay, biyaya na pinagkakalob niyo sa amin sa bawat isa sa amin. Di po kami magsasawang magpasalamat. Sa muli na naman pong pagdilat ng aming mga mata ay napakalaking biyaya po ito para sa amin. Muli na naman po namin magagampanan ang aming tungkulin para sa aming pamilya, trabaho, at sa aming sarili. At kaawaan niyo po kami, Diyos Ama, kung kami po ay nagkukulang sa inyo. Papasukin niyo po sa amin ang iyong presensya, upang sa ganun po ay lubos namin maunawaan, maintindihan ang iyong salita na buhay at makapangyarihan. Sa pangalan ng Panginoong Yesus, Amen. Brother and sister, magandang araw na naman po ng linggo. Ang ating pong topic, papaano ka ba mapapahamak? Ano ito sa Biblia? Akin na pong babasahin ng talata ay nasa Awit chapter 1, verse 1 to 6. Pakinggan po natin mabuti. Verse 1. Mapalad ang taong hindi naaakit niyong masasama, upang sundan niya ang kanilang payo't maling halimbawa. Hindi sumasama sa sinumang taong ang laging hadikain, pagtawanan lamang at hamakin ang Diyos na dakila. 2. Nagagalak siyang laging magsaliksik ng banal na aral at utos ni Yahweh. Siyang binubulay sa gabi at araw. 3. Ang katulad niya isang punong kahoy sa tabing batisan. Sariwa ang dahon, laging namumunga sa kapanahunan. At anumang gawin ay nakakatiyak na magtatagumpay. 4. Ngunit ibang-iba ang masamang tao. Ipa ang kawangis. Siya'y natatangay at naipapadpad kung hangin umiihip. 5. Ang masamang tao ay paparusahan, hindi magmimintis. 6. Sa taong matuwid ay itong si Yahweh, ay siyang mag-iingat. Ngunit kailanman ang mga masama ay mapapahamak. Amen, brother and sister. Napakaganda po ng ating nabasa mula sa Biblia. Ang nilalaman po ng talata, mapalad daw ang tao na hindi sumasama o hindi nakikinig sa payo ng masasama. Yan po ang nabasa natin sa Biblia. Nakapakapalad daw ng taong hindi sumasama sa taong mga masasama o nakikinig sa payo ng masama. Brother and sister. Ngunit ito daw po mga tao na gumagawa ng masama,
gumagawa na hindi maganda sa kapwa, at hindi pinapansin o pinagtatawanan lamang ang mga aral ng ating Panginoong Jesucristo o ang mga kautusan ng ating Diyos Amang sa langit ay hindi po pinapansin. Ito daw po ay may kaparusahan at malapit sa kapahamakan, brother and sister. Yan po ang nabasa natin mula sa Biblia. Pero ang isang tao pa daw po na mahilig magsaliksik ng mga kautusan ng ating Diyos Amang nasa langit, mahilig magbasa ng Biblia at isinasagawa ang mga kautusan ng ating Diyos Amang nasa langit, nakikinig at isinasagawa ang mga aral ng ating Panginoon sa Kristo. Ito daw po ay parang isang puno na nakatayo o nakatanim sa batis o sa matubig na ang dahon daw po ay laging sariwa. At kung meron daw po mga pinaplano, ay tiyak na makakantam o ipagkakaloob ng ating Diyos Amang nasa langit, brother and sister. Pero doon daw po sa mga taong gumagawa ng masasama, lalo-lalo na sa kapwa, at pinagtatawanan lamang ang kautusan o hindi pinapansin ang kautusan ng ating Diyos Ama nasa langit, walang takot sa Diyos, ito daw po ay tiyak na mapapahamak, brother and sister. Hindi lang po sa pagdating ng paghuhukom na doon siya mapapahamak, na sa impyerno siya mapupunta, kundi meron din po tayong batas dito sa Pilipinas na ang taong gumagawa ng masama ay napapahamak o nakukulong. Kung hindi man po siya makulong, ay ginagantihan siya ng mga tao na ginawa niya ng masama. Doon po ay meron din po siyang kapahamakan. Pero ang pinaka-importante po sa lahat ay makaligtas po tayo sa kapahamakan sa paghuhukom. Dapat po ay ang isipin natin ay makasama po tayo sa kaharian ng ating Diyos Amang nasa langit, brother and sister. Kaya magkaroon po tayo ng takot sa Diyos, upang sa ganun po makaiwas po tayo sa mga maling gawain, brother and sister. Napakaganda po ng ating nabasa mula sa Biblia. Kaya po sana ay huwag po tayong manawa makinig every Sunday na aking pong ibinahagi na salita ng Diyos na buhay at makapangyarihan, upang sa ganun po ay magkaroon tayo ng kaalaman, gabay at kontrol dito sa sanlibutan. Magtatapos na po yung ating topic, tayo po yung manalangin muli. Diyos Amang nasa langit, makapangyarihan sa lahat, sambahin ang ngalan mo. Maraming salamat po, nakapagpakinig na naman po kami ng iyong salita na buhay at makapangyarihan na nagbibigay lakas po sa aming katawan at espiritual. Maraming salamat po. Sa ngalan ng Panginoong Yesus, Amen. Brother and sister, lagi po tayong mag-iingat at magdadasal. God bless to all.